Sino nga ba si Marcela Marcelo Lugo bilang isang bayani? Si Marcela Marcelo ay tinatayang isinilang sa taong 1869 sa Malibay na dating parte ng Parañaque at ngayon ay parte ng Pasay. Ngunit, hindi natukoy ang pagkakakilanlan ng kanyang mga magulang dahil sa kakulangan sa impormasyon. Ngunit, nalaman na siya ay ikinasal kay Quirico Lugo na tubong Aguho Pateros, at sila ay nagkaroon ng isang anak na lalaki. Sa pagsiklab ng himagsikan noong Agosto taong 1876, inaresto ng mga Guardia Civil ang kanyang asawa na miyembro ng Katipunan. Dahil dito, sumali na rin siya sa Katipunan at sumama sa mga labanan matapos niyang ipagkatiwala sa kapatid na babae ang kanilang anak. Aktibong nakipaglaban sa mga Espanyol si Marcela, at kahit na ipinapatay ng mga Espanyol ang kanyang asawa ay nagpatuloy pa rin siya sa paglaban, at lalong ipinakita ni Marcela ang kanyang tapang sa labanan, hindi lang para ipaghiganti ang asawa kundi pati na rin para sa kalayaan ng bansa, dahil sa kanyang natatanging bangis sa labanan ay binansagan siyang si Selang Bagsik. Tumulong rin siya sa pangangalap ng mga bagong kasapi sa rebolusyon at inorganisa ang mga babaeng tutulong sa pag-aalaga at paggagamot sa mga may sakit. Makalipas ang ilang araw matapos ang pagsiklab ng himagsikan, nagtatag ng punong tanggapan sa Parañaque ang Gobernador General ng Espanya na si Camilo Garcia de Polavieja upang bawiin ang Cavite mula sa kontrol at pamumuno ni General Emilio Aguinaldo. Kasama ang mga mamamayan ng Malibay, nag-alsabalutan siya patungo sa Cavite habang dala-dala ang mga armas mula sa kanilang tribunal. Kalaunan ay naging isa siya sa mga lider ng isang pangkat na lumusob sa mga trinsera ng mga Espanyol. Ayon kay Carlos Ronquillo, ang kalihim ni General Aguinaldo, tanging bolo lamang ang dalang armas ng magiting na si Selang Bagsik sa pakikipagdigma. Noong ika-21 ng Marso taong 1897, sa Pasong Santol sa Dasmariñas, Cavite, sinugod ni Selang Bagsik gamit lang ang bolo ang hanay ng mga puwersang Espanyol na umaatake sa naturang lugar. Ngunit, sa kasamaang palad ay pumanaw siya matapos tamaan ng bala sa noo. Bilang pagkilala sa kanyang kagitingan, ipinangalan sa kanya ang isang paaralang elementarya sa lugar na kanyang sinilangan sa Malibay, Pasay. Naglagay din ang mga taga-Malibay ng busto sa liwasan doon noong ika-1 ng Hulyo taong 1962. Noong ika-12 ng Hunyo taong 2006, nagtayo ng buong katewang bantayog doon ang lungsod ng Pasay, at dito ikinabat ang pananda mula sa Pambansang Suriang Pangkasaysayan, ngayoy Pambansang Komisyon Pangkasaysayan ng Pilipinas. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.